Ano nga ba ang ginagawa ng mga American elites kay XRP? Ayan mga ka-crypto, kamakailan lamang may ulat po mula sa Good Evening Crypto na nag-shift ng atensyon sa galaw ng mga mayayamang pamilya sa US. Si Jake Claver, CEO po ng Digital Ascension Group, ay nagbahagi na may pattern na unti-unting lumalabas sa private financial circles. Ayon po sa kanya, maraming multi-generational family offices ang nagbi-build ng malaking posisyon kay XRP. Hindi po ito public hype, kundi strategic allocation ng mga pamilya na meron pong matinding yaman. Kahit anecdotal, may kwento siyang nakuha sa isang prominenteng pamilya na may kinalaman po sa malaking US food brand na pinag-usapan po ang laki ng kanilang XRP holdings habang nasa private ride sa Orlando. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit po ba mahalaga ang maliit na size ng karamihan ng mga XRP wallets. Ayan, si Ginoong Claver ay binigyan niya pong ng diin ang contrast sa pagitan ng maliit na holdings ng karamihan ng XRP wallets at ng control ng mga elite investors. Sa global scale, may humigit kumulang 7 million XRP wallets. Pero ang malaking bahagi po ng mga ito ay may under 100 XRP lamang. Kapag pinagsama ang ganitong concentration sa lumalaking institutional participation, maaari po itong lumikha ng environment para sa mas malakas na price performance. Ibig sabihin, kahit marami po ang may maliit na token, kung papasok po ang mga malalaking players, pwede po silang magtulak ng market movement sa long term. Kaya para po sa mga analyst, hindi po ito ordinaryong accumulation. Ito po ay strategic positioning ng mga may power sa financial system. Ngayon ay bakit po ba pinagkakainteresan ng mga bilyonaryo sa XRP? Ayon po kay Ginoong Claver, ang motivation ng mga pinakamayayamang pamilya ay hindi po speculative trading. Sila po ay may nakuhang yaman at nakatuon sa wealth preservation, hindi po sa risk-taking. Kaya si XRP ay ginagamit po nila bilang long-term hedge. Para po sa kanila, aren't rolling the dice, kundi digital asset na nagbibigay po ng stability. Sa ngayon, tanging 38% ng family offices ang nagkukonsider pa lang ng digital asset exposure. Pero dahil po sa macroeconomic concerns, marami na ang nagsisimulang tumingin kay XRP bilang strategic allocation sa kanilang portfolios. Ito rin ang signal na unti-unting nag-i-evolve ang acceptance ng crypto sa elite financial networks. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang mga XRP ETF sa market? Ayan, binanggit po ang recent remarks ni Ripple CEO Brad Garlinghouse. Sabi po niya ang mga bagong XRP ETF ay underappreciated. Yan, mahigit 400 million XRP ang na-absorb sa loob lamang ng unang 15 days sa pamamagitan po ng OTC channels at saka exchanges. Ang total assets po ng ETF ay umabot na sa $906 million na may inflows na $887 million. Kahit mabilis po ang accumulation, patuloy pa rin po ang XRP sa paglaban sa resistance level na nasa $2. Ngunit para po sa mga analyst, ang tuloy-tuloy na institutional accumulation ay pwede pong mag-trigger ng market separation mula sa general price trends
kapag nagpatuloy po ang demand mula sa mga ETF. Ngayon ay ano naman po ang global positioning ni Ripple? Ayon po sa host ABS, ang interest ng mga elite families ay may koneksyon sa positioning ng Ripple sa global finance. Sa XRP ay may established relationships sa mga governments, central banks at saka major institutions. Ibig sabihin, isa po siya sa iilang digital assets na handa para sa large-scale financial integration. Nagdag pa ni Ginong Clover, ang enterprise-grade functionality ni XRP ang nagpapalakas ng thesis na ito. Kapag nakikita po ng mga investors ang strategic positioning ni XRP sa global system, nakikita po nila ang potensyal para sa long-term stability at saka mainstream recognition. Ano naman po ang senyales mula sa mga American family lineages? Yan, ang host ABS ay nagbigay diin ng confirmation ng interest mula sa mga major American lineages, kung saan ay maaari pong senyales ng early stage mainstream recognition. Hindi po ito retail hype. Ito ay indication na strategic allocation ng mga malalaking players ay nagsisimula pa lamang. Sa mga crypto traders at hodlers, ang ganito pong news ay dapat pong basahin bilang long-term signal. Ang mga malalaking pamilya ay hindi po basta pumapasok para sa mabilisang kita, kundi para suportahan ang financial strategy na pangmatagalang wealth preservation. Ang ganitong structured accumulation ay pwede pong magbigay ng bullish foundation sa market dynamics. Ano naman po ang prinsipyo na binanggit ni Clover sa strategic allocation? Yan, binigyang diin po ni Clover ang principle na you should only have to get rich once. Para sa mga elite families, hindi na sila nagsisettle sa short-term speculation. Si XRP ay isa sa mga strategic components para maprotektahan ang kanilang yaman sa loob ng mahabang panahon. Ito rin po ang rason kung bakit lumalago ang allocation sa token sa private networks. Sa long-term view, ang combination ng family offices, ETF at saka institutional demand ay maaari pong magpatibay sa presyo at adoption ng XRP. Sa madaling salita, ito po ang simula ng mas structured at matured na phase ng crypto adoption sa US financial elite circles. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ayan, ang galaw po ng American elites ay nagpapakita ng long-term conviction kay XRP. Hindi po ito overnight pump, kundi whisper accumulation ng mga malalaking players. Ang mga traders at hodlers ay dapat pong tumingin sa ganitong patterns bilang signal ng potential sustained bullish momentum. Ang interplay po ng mga ETF, institutional inflows at saka strategic positioning ni Ripple ay nagbibigay ng early stage infrastructure para sa mas malakas na price movements. Kaya sa market perspective, hindi lamang po retail sentiment ang nagmamanipula sa presyo, kundi ang structured accumulation ng mga malalakas na institution. Kaya para po kay XRP, ang focus ngayon ay consolidation at preparation sa susunod na leg up. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.